Totoo nga grabe yung upgrade ng camera capabilities ng bagong Realme 12 Series 5G. Nandito sa atin ngayon yung Realme 12 Plus 5G, kaya samahan nyo ako i-check to kung sulit ba ito bilhin. Nung nakaraan nga pala, meron tayong unboxing and first impression sa article ng Realme 12 Plus 5G sa balastech.com. Naglabas din tayo ng camera blind test sa Facebook. Ilang weeks ko na rin nata ginagamit ito and spoiler lang, sobrang ganda po talaga ng image quality. And speaking of image quality, unahin na siguro natin pag-usapan yung camera nitong Realme 12 Plus 5G. Dahil meron po itong 50 megapixel Sony LYT600 main camera na may optical image stabilization or OIS. Then ang kasama nito ay yung 8 megapixel wide angle lens at 2 megapixel macro lens para sa rear camera setup. Then meron nga rin po pala itong 16 megapixel selfie camera. Nung una kong sinubukan ito, napahanga talaga ako sa quality na nakuha ko. Lalo na nung kinumpare ko ito sa ibang flagship phones na meron ako. Even ito lang yung mababang variant, sobrang solid na ng camera. Paano pa kaya yung Realme 12 Pro Plus 5G? Ang nagustuhan ko sa camera nito is maganda yung pag-process niya ng mga photos. Mas ginagawa niya kasing lively at vibrant yung photos. Kaya mas nag-i-stand out talaga kapag kinukumpara sa kuha ng ibang phones. Besides, ang ganda rin ng dynamic range. Kaya yung mga shadows or madidilim na part ng picture is kita mo. Sobrang sharp din ng mga photos kahit naka 2x zoom ka na since naka 50 megapixel po ito. At masasabi ko talagang maganda yung sensor na ginamit ni Realme dito. Although wag kayo masyadong mag-expect sa 0.6 nito or yung ultra-wide lens niya. Dahil di po siya ganun kaganda since 8 megapixel lang. Pero kung yung main camera lang ang pag-uusapan, panalo na kayo dito. Pero minsan, di rin ganun ka-vibrant yung photos natin, specifically sa pagkain. Dahil kita nyo naman dyan, medyo kulang siya sa saturation and sharpness. But I'm not sure kung dahil lang yun sa update niya. Dahil kakatanggap ko lang din ng update ngayon na fix siguro para doon. Perfect nga rin pala ito sa mga mahilig dyan mag-night photography. Dahil sobrang ayos din po nito sa low light scenario. For video naman, goods din naman yung quality na nakuha ko dito. Since it can shoot up to 4K at 30 FPS sa rear camera setup niya. Yun nga lang, hanggang 1080p 30 fps video lang po sa front camera niya. Malaking bagay din na may OIS ito para sa mga mahilig mag-video dyan, katulad ko, na medyo pasmado yung kamay kaya need talaga ng stabilization. Ang napansin ko lang sa OIS nito is medyo may warp siya sa gilid, lalo na kung sobrang alog talaga. Pero at least may OIS, diba? Try nyo na lang din maging stable sa pag-video para maiwasan nyo yun. Ang mga available camera modes naman dito sa Realme 12 Plus 5G ay Night, Street, Video, Photo, Portrait, Pro Mode, Panorama, High-Res, Macro, Movie, Slow-Mo, Time-Lapse, Dual Video, No Exposure, Text Scanner, Group Portrait, at Tilt Shift. O, diba? Ang dami. And ito naman po yung mga sample photos and videos natin. Ito guys ay 4K at 30 fps. Medyo stable naman ata siya. Ito guys, front camera video test 1080p at 30 fps. Yan. Medyo hindi siya ganun ka stable, pero mayroon pa siyang ultra steady mode, kaya try natin yan next. So ito guys, front camera video test, naka ultra steady mode. Nakad tayo. Parang nagwo-warp siya. Pero check natin yan mamaya. Mukhang stable naman kahit paano. Okay na rin pang vlogging kung gusto nyo ito gamitin pang vlog. Isa sa mga pinagmamalaki nitong Realme 12 Plus 5G is yung performance niya. Meron kasi itong 6nm MediaTek Dimensity 750 octa-core chipset na 5G ready na. Ang available nga pala na memory configuration nito is 8256 and 12256. And itong nasa atin is yung 12256 variant. It also supports RAM expansion feature na supposedly makakapagbigay ng smoother transition between apps.
And yung 8GB variant nga pala nito is supported yung up to 8GB virtual RAM. While dito naman sa 12GB variant is up to 12GB virtual RAM. Sinubukan ko mag-benchmark dito ng naka-on tsaka off yung RAM expansion feature and konti lang din naman yung difference. Nung naka-off yung dynamic RAM feature, nakakuha po ito ng 599,000 plus na Antutu benchmark score. While 605,000 naman nung naka-turn on. Pero kahit di nyo i-turn on yung dynamic RAM expansion feature is maganda pa rin naman yung performance na makukuha nyo. By the way, for me, sakto lang din yung benchmark score na nakuha natin. And meron nga rin po pala itong vapor chamber cooling system na nakaka-help para ma-reduce yung temperature kapag gumagamit kayo ng mabibigat na apps or naglalaro kayo ng mabibigat na games. Pero syempre, pag matagal yung ginagamit, iinit at iinit pa rin po ito. Sa gaming naman, smooth naman po yung nag-experience ko so far. Medyo stable naman din siya sa Genshin Impact kahit naka medium to high settings na siya. Although nilak ko lang sa 30 FPS. And kung Mobile Legends or Call of Duty Mobile lang naman yung balak nyong laruin dito ay sobra-sobra na ito. Honestly, hindi ako fan ng Genshin Impact pero sa ilang oras kong paglalaro para sa game test, nag-enjoy na akong laruin ito. But since mabigat talaga yung game na ito, makakaramdam kayo ng konting pag-init nitong phone pagtagal. Sa usual apps naman na ginagamit natin ay smooth na rin naman po siya at wala rin naman ako na-experience na problema. Ang concern ko lang din sa Realme UI ay yung mga bloatwares niya. Pero pwede nyo naman po yan i-uninstall or i-disable. It runs Realme UI 5.0 based on Android 14 nga pala out of the box. And for me, one of the best operating system itong Realme UI. Then para naman sa display, meron po itong 6.67 AMOLED display na may Full HD Plus resolution, 100 plus DCI-P3 color gamut, and HDR10 plus certification kaya maganda at crisp ang viewing experience. Mag-enjoy nga rin po pala kayong manood dito dahil napakaganda po na colors na pinoproduce ng display niya. Plus naka dual stereo speaker na po siya kaya immersive talaga yung experience. It also supports 120Hz screen refresh rate and 240Hz touch sampling rate na lalong nakakapag-smooth ng experience. So far, wala naman po ako na-encounter na lags or stutter sa high refresh rate niya. And napaka-responsive din naman po yung screen niya kapag naglalaro ako. When it comes naman sa brightness, viewable naman po siya sa outdoors dahil up to 2000 nits na rin naman po yung max brightness niya kapag naka-sunlight mode. Na-mention nga rin pala ni Realme na may 0.68mm secondary tempered high strength glass din po ito. Kaya saan yung durable din yung screen nito. Pero syempre, need pa rin natin mag-ingat dahil glass pa rin naman po ito at nababasag pa rin naman. Isa sa mga nagustuhan at I think need na feature ng mga katulad kong pawisin yung kamay is yung Rainwater Smart Touch. It basically detects kung may liquid yung screen like water or rain or kahit wet hands. Then, ini-improve po nito yung touch input accuracy. Actually, napansin ko nga rin na effective din talaga siya since di ko nandito punasan yung screen kapag pawis na po yung kamay ko. Dahil responsive pa rin naman siya. Kaya kudos sa Realme para sa useful na feature na ito. May in-display fingerprint scanner na nga rin po pala ito na para sa akin dapat na gawing norm ng mga brands sa mga mid-range smartphone. Dahil mas okay talaga kapag in-display. Next naman na pag-uusapan natin is yung battery niya. Meron po kasing 5000 mAh battery capacity itong Realme 12 Plus 5G na sakto lang naman for today's standard. Ramdam nyo talaga yung kunat ng battery niya kasi nakakuha nga rin po pala ito ng 17 hours and 38 minutes sa PCMark battery benchmark dahil most naman ng phones ngayon sa price range na ito is below pa dyan yung nakukuha. Sa akin guys ay tumatagal naman siya ng buong araw and minsan may natitira pang 30 to 40% battery life. Tsaka ang maganda dito sa mid-range phone na ito is supported na niya yung 67 watts superbook charging kaya sobrang bilis lang din ito i-charge. Ang estimated charging time nga pala nito is 48 minutes para ma-fully charge. And mabilis na rin talaga yon kung tutuusin. So overall, masasabi ko namang sulit na rin itong Realme 12 Plus 5G dahil sa panalo niyang specs at features. Maganda na rin naman kasi yung chipset na ginamit dito kaya hindi na kayo mabibitin sa performance. Tsaka sobrang solid din talaga ng camera nito kaya perfect ito kung mahilig kayo mag-picture. Dahil goods din ito sa video since may OIS na rin po siya. Bonus na lang din yung design niya na napaka-unique kaya kung meron kayong 17 to 20k na budget, is isa itong Realme 12 Plus 5G sa pinakamagandang option. Mabibili nyo na nga pala ito online sa official store ni Realme sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. And nagkakahalaga lang ng 17,999 pesos para sa 8256 variant, while 19,999 pesos naman para sa 12256 variant. And guys, ayun lang naman para sa video natin today. Thanks for watching. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.